may target tayo para hanggang kailan natin kaya mapunuan yung may 2,000 na vacancy. Well, hopefully, mapuno na natin this year. Patuloy ang paghikayat ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa mga kabataan na maging bahagi ng reformang ginagawa ng ahensya. Ito ay sa pamamagitan ng pagsasagawa ng job fair sa iba't ibang universidad. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, mayroong halos 2,000 bakanteng posisyon sa ahensya sa iba't ibang lugar sa buong bansa na target nilang mapunan ngayong taon. Kabilang narito ang mga bakanteng posisyon para sa mga engineer. Bahagi ng permanent positions na inaalok ng DPWH ay ang Engineer 2 at mayroon ding Contract of Service position para sa pagiging Project Evaluation Officer. Bukod sa engineers ay binuksan din ng ahensya ang mga bakanteng posisyon sa Accountancy Department dahil ayon kay Secretary Dizon, bukod sa kailangan nila ng mga matitinong accountants ay marami rin talaga ang nawala. Nakakatuwa nga eh. I was telling the Dean of Accountancy, si Doc Joy, na ma'am, kailangan talaga namin ng mga accountant na matitino. Kasi, alam mo naman, yung mga kalokohan, hindi pwedeng walang mga finance na kasabwat. So, kailangan talaga matitino yung mga accountant natin. At saka ang problema, marami ding nawawala. Marami tayong vacancies for accountants eh. No? So, we really need them. Kabilang sa mga ito, ang Accountant 1 at 2, gayon din ang Administrative Officer 1, 2 at 5. Isa si Jmar Tejero na Certified Public Accountant na nagtapos noong nakaraang taon sa mga nagbabakasakaling makapasok sa ahensya bilang accountant. Aniya, gaya ng panawagan ni Secretary Dizon, nais niyang maging bahagi ng reforma upang maibalik din ang tiwala ng publiko sa pamahalaan. Na-train kami sa pagkakaroon ng integrity. And kasi ang one of the main purpose ng mga CPA is to gain the public trust. So, dating ko yung DPWH ngayon, since maraming issue ng corruption, mas okay rin yung mga CPA na maging part ng DPWH. Bukod sa mga bagong empleyadong kukunin ng DPWH, ayon kay Secretary Dizon, ang mga bakanteng posisyon sa ahensya ay bukas pa rin sa mga kasalukuyang empleyado. Sila ang bibigyang prioridad, lalo na ang ngayon ay nasa ilalim ng job order status. Marami din doon within, ipopromote natin from contractual to permanent. Pero marami din naman ngayon na pwede din silang maging project or evaluation officers na contractual muna. No, kasi typically naman sa DPWH, contractual muna, gagawin na hindi pa pumapasa ng board. Bukod dito, bukas din ang ahensya sa mga fresh graduate o sa mga kukuha pa lamang ng board exam para maging ganap na inhinyero. Isa na rito si Luis Talagtag na nagtapos noong 2025 at nakatakdang kumuha ng pagsusulit ngayong taon. Ayon kay Luis, labis siyang na-inspire kay Secretary Dizon kaya nais niyang makiisa sa adhikain ng kalihim na linisin at baguhin ang imahe ng ahensya. Dati ko pa fina-follow si Secretary Dizon sa DOTR pa lang yan. So nakikita ko yung kung paano siya mag-handle ng sa government talaga. So nung lumipat sa DPWH, parang mas na-inspire ako mag-try sa DPWH through him. Sa tala ng DPWH, higit 400 aplikante ang nakilahok sa ikalawang job fair na ginanap sa De La Salle University sa lungsod ng Maynila. Ayon kay Secretary Dizon, magpapatuloy pa ito sa iba't ibang eskwelahan at universidad sa buong bansa. Ang susunod na job fair ay gaganapin sa Batangas State University sa darating na February 3, 2026. Jedne Resina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.